Ang paghahandog kay Jesus sa templo ay paghahatid ng totoong pag-asa sa mundo. Pag-asa na hindi bumibigo at sa halip ay maghahatid ng lahat sa kaganapan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon, magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay hope, pag-asa. Mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Feast of the Presentation of the Lord. Sa ibang mga parokya ay pinagdiriwang ang Feast of Our Lady of the Candles or Candelaria. At magandang tingnan natin ano yung kaugnayan, ano yung kahalagahan ng ating pagdiriwang na ito ng Presentation of the Lord. Ito'y narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito, na kung saan sa araw ng paglilinis o Day of Purification, si Jesus ay ipresenta. Si Jesus ay inihandog sa templo dahil yon ang nasa kautusan ni Moises na lahat ng panganay ay ihahandog sa Diyos. Ang firstborn para sa Diyos, no? Para bang ito'y magandang katekesis, tinuturo sa atin na lahat ng una ay para sa Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin na yung pagdiriwang natin ng pagpipresenta o paghahandog kay Jesus sa templo ay ang pagdating ng pag-asa sa ating lahat. Jesus is the fulfillment, kaganapan ng pangako ng Diyos. May pangako ang Diyos ng kaligtasan and He is our hope. That promise is the source of our hope. At yung promise na yon ay tinupad ng Diyos sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. God is faithful to His promises. Maraming nagpapaasa sa atin. Siguro tayo ay isas na doon sa mga nagpapaasa na yon. May mga umasa, may pinaasa. Alam niyo ang Panginoon, siya yung pag-asa na hindi bumibigo. He is the hope that will never, ever betray us, will never disappoint us. Why? Because God fulfills His promises. Napakahalaga maunawaan natin. It's the hope that we are holding on. At napakahalaga, sabi nga, if we have hope, we live differently. Yung pag-asang sigurado ang nakapagpapabago ng buhay natin. And that is Jesus Himself, the fulfillment of God's promises. Kaya nga, di ba yung pag-asa ay para pang naglalakad ka sa isang madilim na tunnel and you don't know hanggang saan, hanggang
gaano kalayo o paano masisilayan yung liwanag. No? Napakahalaga mga kapatid that yung hope is kahit maliit na liwanag, pag may nasilayan tayong maliit na liwanag sa oras ng kadiliman, that glimpse, that small or that tiny light will give us hope. Ibig sabihin, susundan natin yung liwanag na yon. At sa dulo nun, kapag narating natin yon, ibig sabihin, there is freedom, there is light, there is life. Mga kapatid, yung pagdating na Jesus ay ang pagdating ng siguradong pag-asa sa atin. And that is why the role of Mary and Joseph is to bring that hope, no? Dalahin yung pag-asa na yon sa mundo. At yung gesture, that act of presenting Jesus is offering Him as the hope of the world. Kaya nga, nang makita ng dalawang propeta, si Simeon at si Ana, ang batang si Jesus, sila'y napuspos ng kagalakan, sila'y napuspos ng Espiritu, at sila'y nagpahayag na itong si Jesus ang kaganapan ng paghihintay ng mundo, ang ating kaligtasan. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay naglabas din ng pastoral letter ang ating mga obispo tungkol sa Hubileo ng Pag-asa. At magandang pakinggan po natin ngayong araw na ito ang mensahe ng ating mga obispong napakaganda na ang pag-asa ay hindi isang ideya, na ang pag-asa ay hindi isang pamamaraan lang ng positibong pagtingin sa kabila ng mga negatibong nangyayari. Hindi yun ang pag-asa. Ang pag-asa ay hindi rin yung paggagawa natin ng mga wishful thinking, pag-wish natin na sana ganito, sana ganon. Hope is something concrete. Pag-asa na nakikita sa realidad, hindi isang ideya, kundi realidad, sa mga tao na nagsusumikap na gawin ang tama at totoo, sa mga tao na nagmamalasakit sa kapwa at sa ating bansa, sa mga tao na kumikilala sa karapatang pantao, sa dignidad ng tao, sa mga taong kumikilala sa Diyos, at yung pagkilala sa Diyos ang siyang nagiging gabay at daan ng tama at mabuting pamamahala. Sa mga tao na gumagawa ng paraan para hindi lang sa pansariling kapakanan, kundi nagsusumikap na yung kanilang galing at talino ay makadagdag sa pag-unlad, hindi ng sarili lang, kundi ng lahat. Lalong-lalo na yung mga naisasantabi, yung mga napapabayaan. There are good people na nagsisilbing mga liwanag ng pag-asa sa ating lahat. At kung si Jesus ay dinala sa templo, presented by Joseph and Mary as a gift to the world, tayong lahat ngayong araw na ito are also called to be that hope. Tayong mga Kristiyano, tagapagdala ng pag-asa. Ibig sabihin, alisin natin sa ating sarili, sa ating puso, ang lahat ng bagay na makasisira, makawawasak ng pag-asa sa mundo at sa buhay ng ating kapwa-tao. Mga kapatid, ito'y hamon sa ating lahat. Yung pagdiriwang ng presentation of the Lord, yung pagdiriwang ng Nuestra Señora de Candelaria, yung Candelaria, Our Lady of the Candle, that light is Jesus Himself. At itong liwanag na ito, ang liwanag ng pag-asa natin. At tayong lahat bilang mga Kristiyano ay inaanyayahan din na maging mumunting kandila, nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo, nagbibigay ng pag-asa sa kapwa. Be that hope. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na maging pag-asa, liwanag sa mundo sa panahon namin ngayon. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig, puspusin mo kami ng pag-asa na nanggagaling sa iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.